Good morning, good afternoon, good evening, unang oras po nyo ito mapanood at welcome po kayo sa aking panibagong vlog. For today's video mga kakulay ay may konting bigyang pansin tayo na isang request ng aking subscriber sa aking YT channel. Ayan, kung paano ba gumawa ng formula sa isang pintura. Ito na po sir, ito na po yung request mo, sana mapanood mo kasi matagal na tong request mo at ngayon ko lang nagawa ng video. Matagal na din itong na video pero ngayon ko lang talaga na-upload siya na edit. At ito yung kulay na gagawin natin na pakita ko sa iyo paano ko siya ginawa ng formula. Hindi ko lang kayo dalhin sa laboratory kasi bawal doon. Bawal kami magdala ng cellphone doon. At dito lang muna tayo sa aking sampling area. At ito yung gagawin ko. Paano ko ito ginawa ng formula ang isang kulay. Sa isang paggawa ng formula, dapat alam mo yung conversion, milli to grams, grams to milli, alam mo yung percentage, alam mo yung ratio. Ganun, para ka din talaga nag-aaral sa paggawa ng formula, dapat alam mo. At isa pa, alam mo sa isang sample, alam mo yung mga mean base niya sa isang pintura. Ano ang mean base mo? Saan ka mag-umpisa? Anong mga pangulay ang dapat mong ilagay. Dapat alam mo yon, hindi lang yung basta-basta o tsamba-tsamba lang yung paggawa mo, kasi ito talaga ay paggawaan talaga ng pintura, hindi naman ito talaga siya paint mixer. At ito yung mga kasangkapan ng isang paggawa ng pintura, mga pangulay pa lang yan at dapat ilista mo yung mga pangulay na dapat mong ilagay. At kasama na yun ang pinaka main base niya. Ganun, yung paggawa ng formula, by letter yan. Sa computer, by letter talaga yan. At ito, yung conversion. Dito na tayo, dapat alam mo yung conversion. Milli to grams, grams to milli, or percentage at saka ratio. Ganun talaga, ganun ang paggawa ng formula ng isang pintura. Dami kang isipin, hindi tsamba-tsamba, hindi basta-basta na pwede na yan, okay na yan. Kasi yung paggawa ng formula ng isang pintura, trial and error. I-spray mo pa siya, patuyuin mo siya ng maayos, ikaw ang magdesisyon kung okay na ba siya. Ganun kakuan, nakasalalay din sa iyo. Kasi pag okay na sa iyo, pag okay na pa-approve mo, okay na yan ang ibigay mo na sa mixer. Ganun ang trabaho ng isang color technician. Yan talaga ang isang trabaho, talaga ang pinakamatinding trabaho. Araw-araw yan ang ginagawa mo. Taga-develop ka ng kulay, tagagawa ka ng formula. At ito na yung nagawa natin na kulay. Yan ang mga pangulay niya na lagay natin. Tapos i-finalize natin yan, ilista natin yan sa isang papel at i-encode sa computer. Pagkatapos, pa-approve sa customer at yun, pag na-approve, yun na yung formula sa kulay na yun. Ganun lang, ganun kasimple pero masakit sa ulo. Araw-araw yun ang ginagawa mo para ka talagang nag-aaral. Hindi basta-basta magiging color technician. Di mo alam sa isang araw may problema ba, sa isang araw anong mga kulay, anong mga problema talaga sa customer, ganun ba? At ito, ilipat natin yan, i-finalize natin yan sa isang papel at ito siya, ready na siya for encode. 1 liter po yung formulation natin. At tapos magkuhan din tayo ng isang letro. Dapat may control ka din ng isang letro para kahit may formula siya, may control din siya na kulay. Ganun lang, ganun kasimple. Sana sir, napanood mo ito, paano gumawa ng formula para ka lang talaga nag-aaral. At ito yung kulay, yan ang for approval natin. At ito yung sample niya, kayo ang titingin kung parehas ba o hindi. Yun, ganun. At ito yung 1 liter na control natin. At ito din yung para sa computer.
Thank you for watching.